Mainit na pinag-uusapan ngayon ang ginawa ni Senator Bong Revilla kay Bong Libriha ng MMDA. Ano nga bang rason ng pagkapikon ng senador? Makikita sa video na todo paliwanag at paghingi ng sorry ni Libriha kay Bong Revilla. Ngunit ano nga bang punot dulo nito? Si Bong Libriha ay kilala bilang isang challenging at patas na tagapagpatupad ng mga batas trapiko. Si Libriha, isang 20-year military man of the Navy, ang pinuno ng maliit na unit ng MMDA. Itinatag siya upang alisin ng mga ilegal na nakaparada na sasakyan sa mga kalsada, alisin ang anumang sagabal sa mga bangketa, at pigilan ng mga irresponsableng driver, lalo na ang mga lumalabag sa batas trapiko, at mga pagmamaneho ng walang lisensya. Si Bong Libriha ay nagpakita ng isang mahusay na halimbawa para sa MMDA Group, na hinihimok silang magsanay ng mabuting asal at sundin ang mga tuntunin ng kalsada. Ano nga ba ang dahilan bakit sinabon ni Bong Revilla si Bong Libriha? Inamin ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na napikon at nagalit siya sa aniyay walang katotohanang pahayag ni Colonel Edison Bong Libriha na nilabag ng actor-politician ang batas trapiko dahil dumaan sa bus lane ang kanyang sasakyan. Sinabi niyang nanggaling sa kanyang tauhan ng impormasyon tungkol sa insidenteng nangyari sa EDSA nitong Miyerkules, November 15, 2023. Ikinagulat at ikinagalit ni Revilla ang pagsasangkot sa kanya sa isang pangyayaring wala umano siyang kinalaman. Naganap ang face-off ng dalawang bong sa Senado nitong Miyerkules ng hapon, November 15, 2023. Kasama ni Libriha si MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes. Pigil na pigil ang galit ni Revilla nang kausapin nito si Libriha sa harap ng mga miyembro ng media. Live din itong napanood sa Facebook page ng actor-politician. Sa kabilang banda, mapagkumbaba at malumanay ang pagpapaliwanag ni Libriha sa senador. Bago nagsalya si Libriha sa Senado para personal na humingi ng tawad mula kay Revilla, nagpaliwanag muna ang senador sa harap ng mga miyembro ng media. Reaksyon ni Senator Bong Revilla. Tinutukoy na masakit na pinagdaanan ng senador ay ang 4 na taong pagkakadetain niya dahil sa plunder charges. Nagugat ito sa akusasyong pagbulsa ng 224.5 milyong halaga ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng pagtalaga ng pondo sa bogus organizations na di umano nilikha ni Janet Napoles. Ayon pa nga sa senador ay ayaw na umano niyang maulit ang ganoong pangyayari. Sa huli, tinanggap ni Revilla ang kapatawarang hiningi sa kaniya ni Libriha at ipinaubayan niya ang pagdedesisyon kay Artes. Pinatawan ni Artes ang Task Force Special Operations Chief ng preventive suspension na maaaring tumagal ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Nagsimula nitong Huwebes, November 16, 2023.